Guys, ang kwentong ating matutunghayan at hanggo sa buhay ni Saulo o Paul. Tara ating pakinggan at pagnilay-nilayan. Kung gaano kadakila ang Diyos kung saan ang dating Saulo at hindi naniniwala kay Kristo ang dakilang Diyos at kung paano nagpakilala ang Diyos kay Saulo na tinawag na Paul. Panimula, sa unang pagkakataon na makilala natin si Saulo ng Tarsus na kalaunan ay tinawag na Paul, siya ay bahagi ng grupo na ay pinapatay si Esteban dahil sa pangangaral tungkol kay Jesus. Gawa Kapitulo 7 versikulo 57 hanggang 60. Hindi lamang naisip ni Paul ang tapat na lalaking ito. Deserved to die, akala niya lahat na sinunod ang daan ni Jesu Kristo. Bawat bahay, at kinakaladkad ang mga lalaki at babae. Ibinilanggo sila, mga Gawa Kapitulo 8 versikulo 3. Mga miyembro ng simbahan sa Jerusalem ay tumakas sa ibang mga lugar upang subukang makatakas kay Paul. Ngunit nakakuha siya ng pahintulot na habulin sila, kahit na sa Damascus magagawang arestuhin ni Paul. Mga Kristiyano doon at kinaladkad sila ng mahabang 140 milya pabalik sa Jerusalem. Si Paul ay ang kaaway ng mga Kristiyano. Siya ay malamang ang pinakakinatatakutan nila. Ngunit pagkatapos ay dumating ang isang mahimalang pangyayari na lubhang nagbago ng takbo ng buhay ni Paul. Sa daan patungo sa Damascus. Habang siya'y naglalakbay ay lumapit siya sa Damasco, at biglang sumili ang liwanag sa paligid niya mula sa langit. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa, at narinig ang isang tinig na sinasabi sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit inuusig ako?" At sinabi niya, "Sino ka, Panginoon?" At sinabi ng Panginoon, "Ako si Jesus, na iyong inuusig." Mga Gawa Kapitulo 9 versikulo 3 hanggang 5. Ang tungkod ay isang matalas na tungkod. Dati ay hinihikayat ang mga baka upang lumipat, kaya si Jesus ay sinasabi sa kanya na ito ay kahangalan upang labanan na siya ay pagiging parang matigas ang ulo na baka sa pagpapatuloy. Yusagan ang mga tagasunod ni Jesus sa kabila ng mga pag-aalinlangan siguro ang nararamdaman niya. Sa isang iglap, ang buong pananaw ni Paul nagbago. Alam na niya ngayon na si Jesus ay dumating. Muling nabuhay at naging guro niya. Kahit na si Paul ay nabulag ng liwanag, sa unang pagkakataon, nakikita niya talaga, siya ay naging bulag sa espiritual. Ngunit sinisimulan ng Diyos na buksan ang kanyang mga mata. Tugon ni Paul, kaya't siya, na nanginginig at namangha, ay nagsabi, "Panginoon, anong gusto mong gawin ko?" Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon sa kanya, "Bumangon ka at pumasok ka sa lungsod, at sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Talata 6. Ang mga kasamahan ni Paul, na nakakita ng liwanag ngunit hindi niya narinig ang mga salitang narinig niya, Gawa 22:9, kinailangang akayin si Pablo sa pamamagitan ng kamay. Para sa 3 araw na hindi siya nakakakita at hindi siya kumakain o umiinom. Samantala, inihayag ng Diyos ang nakakagulat na balita sa mga Kristiyano na nagngangalang Ananias. Sinabi ng Diyos kay Ananias na, "Humayo ka upang hanapin si Saul ng Tarsus, sapagkat narito siya nga nagdarasal." At sa isang pangitain ay nakakita siya ng isang lalaki nagngangalang Ananias na pumasok at inilagay ang kanyang kamay sa kanya, upang matanggap niya ang kanyang paningin. Talata 11 hanggang 12. Natigilan si Ananias. Tama ba ang narinig niya? "Panginoon, marami na akong narinig tungkol sa taong ito. Gaano karaming pinsala ang ginawa niya sa iyong mga banal Jerusalem. At dito siya ay may awtoridad mula sa mga punong saserdote upang gapyusan ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan." Talata 13 hanggang 14. Ngunit tiniyak ng Diyos kay Ananias na ito talaga bahagi ng kanyang plano. May mahalagang misyon siya para kay Paul. Gayunpaman, si Paul, na naging sanhi ng marami ang mga taong magdusa, ay kailangan ding magdusa ng marami mga bagay alang-alang sa pangalan ni Kristo. Nagsisi si Paul, na binyagan, natanggap ang regalo ng banal na espiritu ng Diyos at tinanggap ang misyon ng Diyos. Binigyan siya
Gumawa siya ng kumpletong U-turn sa kanyang buhay. Kaagad niyang ipinang-aral ang Kristo sa sinagoga, na siya ang anak ng Diyos. Talata 20. Nagsimula siyang magturo ng mga bagay na gagawin niya. Pinatay ang iba dahil sa sinabi lamang ng ilang araw. Dati, hindi nakakagulat na lahat ng nakarinig ay namangha. Talata 21. Ang pagtawag ni Pablo sa daan patungo sa Damascus ay naging isang mahalagang bahagi ng kanyang kwento. Ang mga tala ng Biblia. Sinabi niya ito ng detalyado sa isang galit na karamihan. Jerusalem, Mga Gawa Kapitulo 22 versikulo 1 hanggang 21. Kinuwento niya ulit kung kailan. Pagtatanggol sa sarili sa harap ni Haring Agrippa at ng Romanong Gobernador Festus, Mga Gawa Kapitulo 26 versikulo 1 hanggang 23. Kahit na nararamdaman ng ilan na may mga contradiction sa pagitan ng iba't ibang mga account, ang isang maingat na pag-aaral ay nagpapakita na lahat sila ay komplementaryo. Para sa higit pa tungkol dito, tingnan ang daan patungong Damascus, isang pagsalungat sa Biblia. Madalas ding sumulat si Paul tungkol sa kahalagahan ng ang tawag ng Diyos para sa bawat Kristiyano. Bawat tagasunod ni Kristo ay may kakaibang kwento ng pagtawag ng Diyos, ngunit esensyal ang mga Kristiyano ay may parehong pagtawag. Bilang isinulat ni Pablo, iniligtas tayo ng Diyos at tinawag tayo na may banal na pagkatawag. 2 Timoteo Kapitulo 1 versikulo 9. Ang Kristiyanong pagtawag. Ang Biblia ay nagbibigay ng iba pang mga halimbawa ng mga tao at kababaihan na tinawag upang sumunod kay Kristo, at karamihan sa kanilang mga kwento ay hindi kasing drama ng kay Paul. Karamihan ay hindi kasama ang mga pisikal na himala. Ngunit ginagawa ng lahat ng tinawag ng Diyos. Makaranas ng espiritual na himala ang pagbubukas ng kanyang isip upang maunawaan ang katotohanan ng Diyos at tumatawag. Ang himalang ito, kahit na tahimik at hindi nakikita, ay isa sa mga pinakadakilang posibleng himala. Nagbibigay ito tayo ang pagkakataong maging part ng pamilya ng lahat. Makapangyarihang Diyos na lumikha. Sinabi ni Jesus, walang sino man ang makalapit sa akin maliban kung ang Ama na nagsugo sa akin ay humihila sa kanya, at itataas ko siya sa huling araw. Juan Kapitulo 6 versikulo 44. Ang mga taong sumasagot sa mahimalang pagtawag na ito ay maaaring mabuhay magpakailanman bilang mga anak na lalaki at babae ng Diyos. 2 Korinto Kapitulo 6 versikulo 18. Guys, napakaganda ng plano ng Diyos. Kay Paul kung saan siya ang nakakilala kung sino ba talaga ang dakilang Diyos, yun ay ang ating Panginoon Hesus, ang tunay na tagapagligtas, at panang-aral ni Paul ang tunay na Diyos ay walang iba ang ating Panginoon Hesukristo, wala nag-iba pa.